Nilinaw po ng kampo ni Vice President Sara Duterte na yung kanilang kahilingan sa Korte Suprema na maglabas ng TRO o yung pong Temporary Restraining Order para mapigilan po yung impeachment proceeding ng Kamara ay hindi nangangahulugan na gusto nilang umiwas sa proseso, kundi nais lang nilang masigurong nakasusunod ang Kamara sa nakasaad sa saligang batas. Madeline Villar-Moratillo sa balitang yan. Hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na maglabas ito ng Temporary Restraining Order laban sa Kamara at House Committee on Justice at pigilan ang ginagawang impeachment proceedings laban sa kanya. Sa 55 petition for certiorari and prohibition na inihain ni VP Sara sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Hiniling rin ito na maglabas ng writ of preliminary injunction ang Korte Suprema laban sa proceedings dahil sa pagiging unconstitutional ng reklamo. Ipinadedeklara rin ng Vice Presidente na void at labag sa saligang batas ang Section 7 at 8 ng Rules of Procedure ng 19th Congress at inadapt naman ng kasalukuyang Kongreso na siyang pinagbatayan ng proseso sa impeachment. Nakasaad pa sa petisyon ang paglagpas umano ng Justice Committee sa jurisdiksyon sa pagsasagawa ng anila ay mini trial. Ang kapangyarihan para magsagawa ng impeachment trial nasa mandato umano ng Senado. Binanggit rin sa petisyon ang ginagawa umanong fishing expedition ng komite para palakasin ang mahinang impeachment complaint. Umaasa si VP Sara na maaaksyonan ng Korte Suprema sa lalong madaling panahon ang petisyon dahil na rin sa urgency nito. Sa Abril 14, 22 at 29, sisimulan na kasi umano ng komite ang aniya ay mini trial. Sa isang pahayag, nilinaw naman ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ni VP Sara na ang pagdulog nila sa Korte Suprema hindi nangangahulugang gusto nilang umiwas sa proseso, kundi nais nilang masigurong nakasusunod ang Kamara sa kung ano nakasaad sa konstitusyon. Bagamat may kapangyarihan ang Kamara na magsulong ng impeachment, meron itong limitasyon. Sa en-banc session ng Korte Suprema kanina, hindi agad inaksyonan ang petisyon ni VP Sara. Sa halip, inatasan ang mga respondent na magkomento sa petisyon sa loob ng 10 araw. Ipinagutos rin ng SC ang pag-consolidate ng nasabing petisyon sa bukod na petisyon na inihain ni Attorney Israelito Torion na kumekwestiyon din sa impeachment complaint. Sa gitna ng mga ibinabato namang isyu sa kanya, abala si VP Sara sa pag-iikot sa iba't ibang komunidad para maiparating ang tulong ng Office of the Vice President. Sabi niya kahit gaano kalayo ang isang lugar, handa niya itong puntahan. Nagpasalamat din siya sa mga patuloy na sumusuporta sa kanilang pamilya. Mga kababayan, ang lakas namin ay galing sa inyong lahat. Dahil isa sa binabatong isyu sa kanya sa impeachment ay ang hindi umano maipaliwanag na yaman, nagbiro rin si VP Sara na bibili ng bahay sa Ifugao. Bibili ako ng lupa at bahay dito sa inyo. Mabuti na yung madagdagan natin ang unexplained wealth ni Inday Sara, statement ng assets, liability niya, saan niya kinuha ang pagbili ng bahay sa lamang. Madeline Villar-Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.